What the hell? Ang bilis mo naman. Ibang klase ka talaga, bro. Wika ni blonde hair. Ikaw na the best Playboy Award. Sabat naman ni Tyler, ang lalaking tahimik mula pa kanina. Pinalakpakan pa nila si Dayla. Lumayo ako mula sa kanila dahil pinagpapiyastahan na naman kami. Hinayaan ko na lang silang mag-usap-usap habang ako ay nakatayo lang sa gilid. Mahigit 1 oras na akong nakatayo at nangangalay na ang aking binti. Medyo inaantok na din ako dahil sa past 12 na. Tumingin sila sa gawin ng pintuan at pati din ako ay napatingin din dahil sa may bagong dating na 2 babae. Ang isa ay dumiretso kay Sky at yung isa naman ay umupo sa kandungan ni Dayla. Hindi ko magawang ialis ang paningin ko sa kanya dahil sa naglampungan na sila agad. Oh, relax Dale. Baka dito mo maiputok yan. Biro ni Tyler. Don't mind me, dumb asshole. Galit na sabi ni Dayla. Sinuko siya ni Sky dahil mainit at ang ulo ni Dayla. Tumayo naman si Morris at sa akin ito nakatingin. Tinawag niya ako upang maupo sa kanyang tabi dahil wala itong partner na babae. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi nito. Pero yung babae din ni Dale ang katabi ko. Nagulat na lang ako nang makapagpalitan ng upuan si Dale sa kahalikan niya kanina. Kaya nangyari ay napagitnaan ako ni Morris at ni Dale. Ang luwag naman ng space ng upuan at bakit para atang sumikip ngayon. Hindi ako makakilos ng maayos dahil para akong isang lumpia na binalot sa loob nito. Are you okay? Tanong sa akin ni Morris dahil ramdam din niya ang paninikip na espasyo ng upuan namin. Okay lang po ko, sir. Do you like to taste this? Turo niya sa alak. No, sir. But I want to try. Binigyan niya ako ng kalahating may lamang alak sa kupita. Agad ko naman iyong ininom. Ang pait. Hindi ko akalain na malakas ang tama ng alak na ibinigay niya sa akin. Mukhang malalasing ako nito kahit ganoon kadami lang na inom ko. Ano lasa para sa'yo? Tanong niya. Sobrang pait eh. Gusto mo pa ba? Inabutan niya na naman ako ng kupita na may lamang alak. Kahit kalahati lang iyon ay nakakalasing na. Kukunin ko na sana nang may umagaw sa kupita. Huwag kang magmagaling na uminom kung hindi mo naman kaya sarili mo. Inis nitong sabi. Napanganga ako sa tunuran ni Dayla. I'm sorry. Napayo ko na lang ako bigla. Dumapo naman ang kamay ni Morris sa aking balikat at hinagod-hagod niya ito. It's okay, Sophia. Ganyan na talaga si Dale. I think he likes you. Bulong nito sa akin at naamoy ko pa ang kanyang mabangong hininga kahit naamoy alak pa ito. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko siya type. Ang sweet niya. Sagot ko. Napangiti siya sa sagot ko. Tama ka. Pero ibang magmahal ang Dale na iyan. Kita naman ang ebidensya. Turo niya kina Dale at yung babaeng kahalikan niya. Hindi ako tumingin bagkus ay nainis ako sa kanya. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Morris ay busy naman si Dale sa kahalikan niyang babae. Kita ko pang nakahawak ang kamay ni Dale sa hitan ng babae. Napamulagat na lang ako nang tumingin pa sa akin si Dale at tila ba sarap na sarap pa ito sa paglalakbay ng kanyang mga kamay sa iba't ibang parte ng katawan ng babae na halos umungol na sa sarap. Iniiwas ko ang tingin sa kanila at baka sabihin itong gustong-gusto kong panunood sa kanilang ginagawa. Tila ba nakaramdam ako ng pagkauhaw sa aking katawan kaya ininom ko na lang ang laman ng kupita. Let's go, babe. Dinig kong pag-aya ng babae kay Dayla. Lasing na din ang iba pa at binalak na lang na umuwi na. Isa-isang nagsitayuan ng mga ito at wala nang paapaalam pa ang mga magkakaibigan. Nang matapos na ang kasiyahan sa room 2 ay nakapagligpit na din ako ng mga kalat. Pagkatapos kong maglinis, parang bigla na lang akong nakaramdam na parang may taong pumasok dito sa loob. Habang patapos na ako maglinis, binalot ng kakaibang kaba ang buong katawan ko at hindi ko alam kung may kasama ba ako rito sa loob. Papalabas na sana ako nang may humablot sa aking kamay at napasandig ako sa matigas niyang katawan na hindi ko makilala kung sino ang taong gumawa nito sa akin. Sino ka? Nanginginig ang buong katawan ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Napaangat ang ulo ko upang tingnan siya kung sino estrangherong nandito sa loob ng silid. Ngumisi ito sa akin. It's me, Dylan. Natigagal ako na makilala ko siya dahil siya yung kaninang nanghipo sa aking pang-upo. Anong gagawin mo sa akin? Nanginginig kong sabi. Bitiwan mo ako. Nagpupumiglas ako at nagsisigaw na din. Baka sakaling may makarinig sa akin dito sa loob. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo dito. Saka ito humalakhak.
Pilit ko siyang inilalayo sa katawan ko ngunit wala na akong lakas dahil sa tinding pagod ng aking katawan. Nakita kong may dinukot ito sa loob ng kanyang bulsa at hindi ko alam kung ano iyon. Pilit niya itong pinainom sa akin habang inihaharang sa kong kamay sa bibig ko. At yung isa kong kamay ay mahigpit ang pagkakahawak niya ngunit wala akong magawa para iwasan ang pinapainom nito sa akin. Dahil sa pagsuntok niya sa akin sa sikmura, nalunok ko ang tabletang iyon at napaluha na lang ako ng husto sa ginawa niya. Demonyo ka! Demonyo ka! Ulit-ulit kong sabi sa kanya. Relax ka lang, Bonnie. Masarap ito. Para ka lang lulutang sa era na ngayon mo lang matitikman. Anong gagawin mo sa akin? Sigaw ko. Halos basang-basa na ang buhong bisngi dahil sa luhang umaagos sa aking mga mata. Nakakaramdam na din ako ng kakaiba sa aking katawan at parang lutang na din ang aking diwa. Unti-unting nag-init ang katawan ko dahil sa pinainom nito sa akin at inalalayan akong maihiga sa mesa. Pakiramdam ko'y manhid na ang buong katawan ko. Tanging luha ko dala ang nararamdaman ko sa aking balat, pababa sa aking leeg. Isa-isa niyang hinubad ang mga damit at inihagis sa kung saan. Nagtagumpay siya sa kanyang binabalak pa kanina sa akin. Lumampi ang labi nito sa aking labi. Kasabay nito ang pag-agos ng aking luha. Naglalakbay na din ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng aking katawan. Hindi pa siya nakontento sa kanyang ginagawa kaya isa-isa niyang tinanggal ang saplot sa itaas. Nalikan niya akong muli sa aking leeg. Please. Mahina akong sabi. Huwag. Huwag mong gawin. Sa akin to. Pahinto-hinto kong sabi. I won't let that happen. At ito ang magiging kabayaran dahil sa pakialamerong deal na iyon. Sabay halakak nito pero maya-maya ay wala na akong marinig na halakak niya. Pakiramdam ko'y wala na siya sa ibabaw ko. Shit! Dali ko sabi nang hindi ko alam kung sino ang taong iyon. Naramdaman ko na lang na may bumalot sa aking katawan at binuhat ako. Ramdam kong pababa kami ng hagdan. Wala na akong ibang marinig dito kundi ang boses ng bakla kong kaibigan. Dale! Mulalas ko na makita ko siya sa liwanag nang makababa na kami. Tanging sulyap lang ay ginawad nito sa akin. Habang tumatagal parang hindi ko na kakayanin pa ang lupay-puy kong katawan at nagkalat na sa buong katawan ko ang gamot na ipinainom sa akin kanina. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa paligid ko dahil sa kawalan ng malay. Kinabukasan, 9 a.m. at kondo, nagpe-prepare ng agahan si Dale para sa kakainin nila ni Sophia na hanggang ngayon ay tulog pa din. Muntik na ding may mangyari sa kanila because of the drugs in her body. Magiging okay din ang pakiramdam niya pagkagising nito. Walang suot na pang itaas si Dale habang nagluluto siya. Tanging boxer short lang ang suot nito. Sa hindi niya inaasahan ay may kumatok sa pintuan. Hindi niya inaasahan na may darating na bisita ngayon. Iniwan niya muna ang kanyang niluluto at tinungo ang salas upang tingnan kung sino ang bisita. Walang hiya-hiya si Dale kahit ibalandra niya pa ang kanyang katawan. Bumungad sa kanya sa Vanessa kasama ang mommy ni Dale pagkabukas niya ng pintuan. Ay God, Dale! Hindi ka man lang nagdamit bago mabuksan ang pinto? Nasa may pintuan pa lang ang dalawa at nag-aalangan si Dale kung papapasukin ba niya ang mga ito. Paano si Sophia pagising nito? Wala ka bang balak na papasukin man lang kami, ha, Dale? Inis na sabi ng kanyang mommy. I'm sorry, Mom. Hingin pa umanhin ito at iniawang nang maluwag ang pinto. Diretso pasok ang dalawang bisita at naupo sa may sopa. Dumiretso si Dale sa kusina upang tingnan ang niluluto niya. Pero nakasunod lang pala ang mommy nito sa kanya. Mom, ano pong ginagawa niya dito at kasama niyo pa sa Vanessa? Malumanay nitong tanong. Nandito kami, iho, para imbitahan ka sa kaarawan ni Vanessa mamayang gabi. Sana'y makapunta ka? Elsie, Mom, but I'm not sure na makakapunta ako. Naghahain na ito ng mga niluto niya at inalapag na sa mesa. Kumunot ang noon ang kanyang mommy dahil sa nagtataka itong kay dami ng pagkaing almusal ang niluto ni Dale. Pero hindi na siya nag-aksayang tanungin pa ito dahil sa nagmamadali si Vanessa na aalis na at may pupuntahan pa ito. Nagpaalam din agad ang mommy ni Dale at umalis na ang kanyang mga bisita. Yayayain sana ni Dale ang mommy niya na kumain muna ngunit nag-aya nang umuwi si Vanessa. Saktong na-prepare na ni Dale ang mga niluto niya ay siyang pagising naman ni Sophia. Nakatayo ito sa may dingding malapit sa may pintuan ng kusina. Nahiya pa lumapit si Sophia kay Dale dahil sa suot nito.
Wala siyang suot pang itaas at bumaba ang paningin nito sa namumukol na bahagi ni Dale. Sa halip na gustong iwasan niya ang parteng iyon ay hindi na niya nagawang makaiwas pa dahil parang nahihipnotismo siya sa bukol na bagay na iyon ni Dale. Nagising ang pagkatulala ni Sophia nang nasa harapan na siya nito. Nag-enjoy ka ba sa katawan ko, ha? Umiling si Sophia. Suminghal si Dale. You're lying. Halika na, kumain ka na. Pag-aya niya at kusang sumunod naman ang dalawang paa ni Sophia at hindi niya namalayan ang paghinto nito. Kaya nagkabanggaan ang kanilang mga katawan. See? Iba na talagang tinitingnan mo. Kinuha na ni Dale ang damit nitong nakasampay sa may upuan at sinuot niya agad iyon. Ganyan nga. Magdamit ka naman para hindi mo ibinabalandray ang katawan mo sa harapan ko. Bakit? Ikaw lang ba may katawan na ganyan? Dagdag niya pansabi sa tinalikuran na niya sa Dale at naupo na si Celia. Sumunod naman si Dale pagkaupo ni Sophia. Imposible namang hindi ka naakit sa katawan ko. Don't deny, Sophia. Dahil nakita kita kung paano mo lunukin ang laway mo. Madiing sabi nito. Hindi na muli nagsalita pa si Sophia dahil malaki ang utang na loob niya dito. At nalaman din niya sa doktor na kanina lang na nag-text na sa Dale ang gumastos lahat ng mga bayarin sa ospital at maoperahan na ang kanyang ina dahil sa tulong na iniabot ni Dale sa kanilang pamilya. Nagdasal muna silang dalawa bago ito kumain. Nang matapos na silang kumain ay nagpresenta na lang si Sophia na siya maghuhugas ng mga pinagkainan at pumayag naman sa Dale na siya ang gagawa sa bagay na iyon. Hindi alam ni Sophia kung paano niya pasasalamatan si Dale at kung may bagay man itong gustong ipagawa ay gagawin niya para lang makabayad ito sa kanya. Nakabihis panlakad si Dale at inaantay na lang niyang matapos si Sophia na magbihis. Abala ito sa pagpipindot ng kanyang cellphone. Dale? Lumungon si Dale sa nagsalitang si Sophia at masama ata ang timpla ng mukha ni Dale ngayon at bigla itong tumayo. Akala niya ilalapitan siya ni Dale pero hindi at nauna na itong nagtungo sa may pintuan. We have to go, Sophia. Come on, late na ako sa pupuntahan ko. Inis nitong sabi. Agad naman ako sumunod kay Dale. Paglabas namin dalawa ay agad na niyang inilak ang pinto saka mabilis ang paglalakad nito dahil natataranta na ito sa pupuntahan niyang meeting. Pinapauwi na ako ni Dale kanina para bisitahin si Mama. Ngunit tumanggi ako dahil gusto ko pa siyang makausap tungkol sa pagtulong niya sa amin. Sinama na lang niya ako sa kanyang pupuntahang business meeting. Gusto ko sanang tumulong sa kanya pero pakiramdam ko ay ako pa ang nakakaabala sa kanya. Exactly 12 noon nang makarating kami sa isang beach resort. Akala ko sa hotel kami papasok ngunit sa isang limousine niya at kami dumiretso. May isang lalaki nakasuot na black suit ang sumalubong kay Dale at may mangilan-ngilan ding mga babaeng nandito. Sobrang ganda at malaki ang yate na ito. Excited na ako makasakay sa ganitong mamahaling sakyang pandagat at ito ang unang beses na makakasakay ako kasama sa Dale. Hindi ko inaasahan na hahapitin ako sa bewang ni Dale nang papasok na kami sa kanilang meeting area. May isang babaeng sumalubong kay Dale at hinalikan niya ito sa labi. Walang pagtutol ang paghalik ng babae sa kanya kaya binitawan din niya ang pagkakahapit nito sa aking bewang. Basta na lang niya ako iniwan dito na parang tanga. Nagtungo ako sa may labas upang doon makalanghap ng sariwang hangin at makita ang mga magagandang tanawin dito sa dagat. Mabagal lamang ang patakbo nito at ako lang mag-isa ang nandirito. Are you alone? Isang baritonong boses na lalaki ang lumapit sa akin at may itsura din ito. May kasama ako, kaso nasa loob siya. Wala naman akong gagawin doon kaya lumabas na lang ako. Tumabi ito sa akin. Si Dale ba ang kasama mo? Tanong nito sa akin. Oo, tipid akong ngumiti. He is my batchmate since we're in high school. Panimula nito. Is he your boyfriend? Umiling ako bilang pag hindi. Hindi ko alam kung magkaibigan kami ni Dale. Basta nakilala ko lang siya sa restaurant kung saan ko siya unang nakilala. Hindi ko din alam kung bakit ako sumasama sa kanya nang wala namang dahilan. Basta gusto ko lang sumasama sa kanya. Wala naman siyang angal eh. Nakakatuwa nga nung una kami magkakilala. Dahil sa palpa kong trabaho kaya ako natanggal. Pero sa huli tinulungan niya pa din ako na walang hinihinging kapalit. Kasi kadalasan sa mga ganitong pangyayari kapag may inabot na tulong sa'yo ay may katumbas na halagang kapalit. Mabayaran mo lang ang binigay na tulong sa'yo. Ito siguro ang dahilan kaya palaga ko nasa tabi niya at iniisip na maniningil din ito ng kabayaran. Mabuti at hindi kanya pinagtataboyan. Seryosong sabi nito. Umiling ako.
I really wonder, dahil hindi siya yung tipong mabait. I know him since na kami pa magkakasama noong nag-aaral pa lang kami. He is a type of playboy, aggressive, pagdating sa mga babae. Wala siyang sineseryoso maliban na lang sa babaeng una niyang minahal. Nalungkot ako nang marinig ko ang bagay ni Iyon. Dati, nang una ko siyang makasama, pinagtabuyan niya talaga ako. Oh really? Minsan na kayo nagkasama? Takang tanong niya. Naku, mali ang nasa isip mo ha. Walang nangyaring ganoon sa amin. Ang alin ba tinutukoy mo? Humarap siya sa akin na may ngiti sa labi. Naku, ewan ko sa'yo. Basta walang nangyaring anuman sa akin. Saka ang labo ng mga sinabi mo. May respeto siya sa akin at kung may hihilingin man siyang ibang bagay, ay ibibigay ko ng kusa. Kapalit ng pagtulong nito sa akin at kung ayaw niya, ako ang gagawa ng paraan. Kahit sarili ko pa ang kapalit. Suminghal ito. Naiintindihan ko ang mga sinabi mo, pero hindi mo pwedeng gawing pambayad yung sarili mo sa kanya. Gaano na ba kayo katagal na magkakilala? Pang-4 na araw pa lang ngayon. Pero joke ko lang yun ha? Ngiti kong sagot. See? Mukha ka naghahabol sa kanya. Kung gusto mo, pwede ka mag-work sa akin. Hindi siya magtatrabaho sa'yo, Marco. Singit ni Dale, na bagong dating lang. Katatapos lang siguro ng kanilang meeting. Oh, Dale, I'm sorry. Wala kasing kasama si... Turo nito sa akin. Sofia. Dugtong ko sa naputol niyang sasabihin. Okay lang, Marco. Let's go, Sofia. Pag-aya nito sa akin. Nauna na ito naglakad at iniwan na niya ako dito. May kasama siyang babae at yun pa din yung kasama niya kanina. Halika at aalalayan na kitang bumaba at baka madulas ka pa sa taas ng heels ng sandals mo yan. Wika ni Marco. Salamat. At talagang inuwan na talaga niya ako dito. Inis kunturan. Don't worry, nandito naman ako. Hayaan mo na siya, talagang ganoon siya. Dapat ay masanay ka na sa ugali niya. Nasa may buhangin na kami at hinatid niya pa ako papunta sa sakyan ni Dale. Ngunit wala na doon yung babaeng kasama niya kanina. Salamat ulit, Marco. Ngiti ko sabi. Maliit na bagay lang iyon, Sophia. May dinukot itong maliit na papel sa kanyang wallet at inabot niya sa akin ang kanyang calling card. Just call me if you want a job. Ngumiti ako bilang pasasalamat. Pumasok na ako sa loob ng kanyang sakyan at hindi ako pinapansin ni Dale. In-start na niya ang sakyan nito nang walang imik hanggang sa magsalita ito nang umandar na ang sakyan. Did you enjoy with Marco? Tanong nito na hindi siya nakatingin sa akin. Medyo. Tipid ko sagot na hindi ako nakatingin sa kanya. May inabot itong pera sa akin galing sa kanyang wallet. Here, take this. Lumaki ang dalawa kong mata pagkakita ko sa perang hawak niya. Hindi ko alam kung kukunin ko ba ito o hindi at para saan ang perang ito. Takang tanong ng isip ko. Para saan yan, Dale? Ang dami niya na. Mangha kong sabi. Take it or leave it. Agad ko yung kinuha dahil kailangan ko talaga ng pera ngayon para mabayaran ang iba pa namin mga utang. Hindi ko alam kung kailan ako makakauwi at matatagalan ako sa business trip ko. Kung kulang pa yan, tawagan mo na lang ako at kung gusto mo naman na doon ka na muna sa kondo ko tumira. Mamaya ko na lang ibibigay ang duplicate ng susi matapos kong asakasuyin ang trabaho ko sa opisina. Mahaba nitong sabi. Salamat Dale sa mga tulong na ibinibigay mo sa akin. Gusto ko na makapagtrabaho agad para makabayad naman ako sa mga pagkakautang ko sa'yo. Kunot noon niya akong hinarap. Hindi ako humihingi ng anumang kapalit, Sophia. At kung meron man, ay dapat siningil na kita agad. Masaya na ako na pinasasalamatan. Kung gusto mo naman magtrabaho ay ayos lang. Don't worry. May iaalok akong trabaho na babagay sa'yo. Salamat. Wala sa sarili kong sabi. Sinandal ko ang ulo sa may bintana ng sakyan at nag-emote muna habang lulan kami ng biyahe. Isinama niya ako papunta sa kanyang kumpanya. Ilang oras lang ay nandito na kami sa tapat ng building niya. Halos malula ako sa ganda nito. Nang marating na namin ito. Sa'yo ba ito? Bigla akong tanong. Matagal bago siya sumagot. Huwag ka na magtanong. Sumunod ka na lang. Nagtatanong lang naman ako eh. Masama ba? Pagmamaldit ako. Ano naman sa'yo kung akin nga ito? May problema ba? Wala naman, Mr. Sungit. Wala sa sarili kong sabi. Minalisan na itong maglakad papuntang elevator. Halos hindi ko na siya mahabol sa bilis nitong maglakad. Dale, hintay! Sagaw ko mula sa malayo kaya tumingin ng mga office staff na nandito sa loob ng building.
Mga bulong-bulungan ng mga tao ang naririnig ko dito nang tawagin ko ang pangalan ni Dale. Hindi ko na sila pinansin. Bagamat ay diretso lang ako sa paglalakad. Hingal pa ako nang makarating sa loob ng elevator para lang makasunod sa kanya. Ang bilis mo namang maglakad? Inis kong sabi sa kanya. I told you na sumunod ka na lang, diba? Hindi yun tinatanong mo pa ako. Bakit bang sungit mo ngayon? Tanong ko ulit. Dahil makulit ka. Tipid na sagot nito. Ako makulit? Turo ko sa sarili ngunit bulong ko lang iyon. At baka magalit pa ito sa akin. Mukhang masama at ang timpla ng ugali ni Dale ngayon. Nauna na itong lumabas pagkabukas ng pintuan ng elevator. Sumunod na lamang ako sa kanya. May isang babaeng sumalubong sa amin at napaka-igsi ng kanyang suot. At medyo luwa ng konti ang kanyang dibdib. Good afternoon, sir. Bati ng babae sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin kaya ako na lang ang umiti sa kanya. Ang sungit niya talaga ngayong araw. Na parang babaeng may regla. Sumunod na lang ako sa kanya. Pagkapasok niya sa loob ng opisina at agad na naupo sa kanyang swivel chair. Hinilot-hilot pa nito ang kanyang ulo. Masakit bang ulo mo? Tanong ko. Yeah. Tipid niyang tugon. Binuksan nito ang drawer ng kanyang office table at may kinuha doon na gamot. Ikukuha kita ng tubig. Dali-dali akong kumuha ng maiinom niya. Maya-maya ay hawak ko ng bottled water na bigay ng kanyang secretary. Heto. Sa kanila pag ko sa mesa. Agad niyang binuksan ng bottled water sa kanya ito inunom. Ang gamot. Saan ka pupunta? Tanong ko nang tumayo ito sa akin ang upuan niya. I want to rest in my room. At nagtungo na ito sa kanyang silid. So ibig sabihin ba'y kailangan ko din sumunod sa kanya? Sumunod na lang ako sa kanya sa loob ng kanyang silid. Nakadapang nahiga sa malambot niyang kama. Nang madatnan ko ito, lumapit ako upang tabihan siya sa kama. Dale, gusto mo bang hilutin kong ulo mo habang nagpapahinga ka? Tanong ko habang hindi pa nakapikit ang talukop ng kanyang mga mata. Sige, at pagkatapos may mauna ka ng kumain. Nakapag-order na ako ng foods natin. Kasabay ay ang pagpikit ng talukop ng kanyang mga mata. Habang hinihilot ko ang kanyang ulo, minamasdan ko naman ang gwapong mukha niya. Bigla na lang ako nakaramdam ng pagkaba sa aking dibdib at ang puso ko'y walang tigil sa lakas ng pagtibok nito. Napahawa ko sa kaliwa kong dibdib at napangiti na lang. Dala ng kasiyahan na hindi ko magawang maipaliwanag sa aking nararamdaman ngayon. Makalipas ang ilang oras ay nandito kami sa tapat ng ospital. May pinamili ding mga pagkain sa Dale at konting groceries. Hindi ko alam kung ilang oras ang itinagal ng tulog ko sa biyahe at nagawa pa niya makapag-grocery dahil nakatulog ako habang binabaybay ang pagpunta dito sa ospital. Gabing-gabi na nang makaalis kami sa kanyang kumpanya dahil sa nakatulog din ito. Dala ng pananakit ng kanyang ulo. Ikaw bang bumili ng mga ito? Turo ko sa hawak-hawak ko mga paper bags na may lamang mga pagkain at ang iba ay mga groceries ang laman. Yeah, pero may inutusan akong tao kanina nung natutulog ka. Hindi naman kita pwedeng gisingin o iwan sa loob ng sakyan habang natutulog ka. Napayakap ako agad sa kanya dahil sa kabaitan nito sa akin. Wala man lang ako naramdaman na gumanti ito sa pagkakayakap ko sa kanya. Agad din akong bumitaw sa kanya at nag-init ang pisngi ko dahil alam kong baliwala ito sa kanya. Sorry. Nadala lang ako sa kasiyahan ko. Hingin tawad ko at nahiya ako sa ginawa kong iyon. It's okay, Sophia. By the way, I have to go. Tumalikod na ito at inahakbang na niya ang dalawang paa nito ngunit bumalik siya. May kinuha ito sa kanyang bulsa at isang susi ang kinuha niya doon. Susi? Bakit? Takang tanong ko na may abot niya sa akin. Susi yan ang kondo ko. Kung gusto mong tumira muna doon, ay pinapayagan kitang makapasok doon. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Huwag mo lang dudumihan ang loob ha. Mananagot ka sa akin at bukas na bukas ay pwede ka na mag-umpisa sa trabaho mo. May inutusan na din ako magsusundo sa iyo bukas. Happy? Tumango ako nang may kasamang ngiti. Wala ka na magiging problema dahil maayos na ang lahat. Saka tuluyan na nga itong umalis sa harapan ko. Umukit ang ngiti ko nang marinig ko lahat ng bili nito. Nakalayo na ito nang tawagin ko ang pangalan niya. Dale! Salamat! Sigaw ko ngunit hindi niya ako nilingon. Bagkus ay kumuway lang ito na nakatalikod at tuluyan na siyang sumakay sa kanyang sakyan. Kinabukasan, umuwi muna ako ng bahay para makapag-ayos na ng mga gamit at maglinis para sa nalalapit na pag-uwi ng aking ina. Dahil matagal na akong hindi nakakapaglinis sa bahay. Binayaran ko na din ang mga utang namin sa mga kapitbahay. Napakalaki talaga ng tulong na ibinigay sa akin ni Dale, lalo na sa pinansyal. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho dahil inasikaso ko pa ang aking ina.
Ipinaalam ko na din kay Dale na sa susunod na araw na lang ako papasok at pumayag naman ito. Next week na lang din ako pupunta sa kanyang kondo. Matagal din pala siyang mawawala at kahit isang buwan lang iyon, ay nakakamiss din pala. Abala ko ngayon sa pag-aayos at paglilinis sa loob ng bahay. Kinumpleto ko din lahat ng mga pangangailangan ng aking mga kapatid at mga pangangailangan dito sa kusina. Mga bayarin sa kuryente at tubig ay nabayaran ko na din lahat. Naging magaan na ang loob ko dahil wala na akong aalalahanin pa dahil maayos na ang lahat sa tulong na ibinigay sa akin ni Dale. Hapon na nang matapos ako sa paglilinis ng bahay. Ang sarap sa pakiramdam na wala na akong iisipin mga problema at makakapagpahinga na rin ang pagod kong katawan. Nang matapos akong mamahinga ay dumiretso na ako papuntang ospital upang asikasuhin ang paglabas ni Mama. Ngunit hindi pa ito pinayagan ng doktor na lumabas dahil hindi pa daw ito gaanong malakas. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad ng tumunog ang phone ko. Wala akong ibang inaasahang tatawag kundi si Dale dahil siya lang naman nakakaalam ng number ko. Pero pagkakita ko ay bagong numero ito. New number calling. Agad ko itong sinagot. Hello? Sino to? Bungad na tanong ko mula sa kabilang linya. Sophia, si Morris to. Where are you? Bakit mo tinatanong kung nasan ako? Sasabihin mo ba o hindi? Mawawalan ka ng trabaho kapag hindi mo sinabi. Shimay, nandito ako sa ospital, Morris. Agad din niya itong pinatay ang tawag pagkasabi ko na sa ospital ako. Pumasok ako sa loob ng kwarto at nadatnan ko ang sigla na ni Mama ngayon. Kita sa dalawang mata nito ang kasiyahan ng makapasok na ako sa loob. Sabay-sabay na kami naghapunan at matakaw na din kumain si Mama. Ate, ang swerte mo kay Kuya Dale. Hindi lang siya gwapo ha, mayaman pa't mabait. Basta yung sabi ng aking kapatid. Kumain ka na muna, Patty. Mamaya na natin pag-usapan yan, okay? Hindi na muli pang nagsalita si Patty. Naubos na din ang mga binili kong pagkain na dala ko galing sa restaurant. Hindi ko na nagawang makapagluto dahil sa sobrang pagod ko sa paglilinis ng bahay kanina. Ma, kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ko habang nagliligpit na ng mga pinagkainan namin. Mabuti-buti ng katawan ko, anak. At gusto ko na din makauwi ng bahay para doon na lang ako magpalakas. Sundin na lang po natin kung anong sinabi ng doktor, Mama. Magpalakas na po muna kayo dito at ako na ang bahala sa lahat. Matanong nga kita, anak. Lumapit ako sa kanya at naupo sa kanyang tabi. Ano po yun, Mama? Humugot muna ito ng hininga bago nagsalita. Magtapat ka nga sa akin. Kasabay ng pagkunot ng aking noo. Ano po ipagtatapat ko sa iyo, Mama? Wala po akong ginagawang masama. Kung iniisip niyo din po kung bakit siya ang gumagastos sa lahat at kaya po tayo ay nakakaahon ng konti sa buhay. Lahat po yun ay tulong lamang niya na walang hinihinging kapalit. Mabait po si Dale, Mama. Paano ka nakakasiguro na mabait siya? At gaano mo ba siya katagal nakakilala? Sophia, ito ang may papayo ko sa iyo. Huwag sana mahuhulog ang lobo sa kanya at baka masaktan ka lang sa huli. Bakit niyo po nasabi yan, Mama? Dahil mahirap lang tayo, anak. At yun ang nararamdaman ko. Pinapaalalahanan lang kita, anak. Dahil ayoko masaktan ka. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo at ayokong may masaktan sa inyo. Bakit po, Mama? Bawal po bang umibig ang mahirap sa mayaman? Malungkot kong tanong. Anak, ang lalaki dapat ang unang magpakita ng motibo kung mahal ka niya. Yung kaya niya magantay na matagal na suyuin ka. Dahil mahirap kung ikaw ang unang magpapakita ng motibo at baka paglaruan ka lang niya. Masasaktan ka lang. Tura nito. Tama si Mama at si Marco. Hindi ko man gaano kakilala si Dale pero dapat kilalanin ko muna siya ng lubusan. Pero Ma, hindi yung mangyayari dahil may gabi na ako at ikakasal na din ako sa kanya pagdating niya. Kaya malamang magkagusto ko kay Dale. Tumawag pala si Kuya Gavin, ate. Kinukumusta ka niya? Hindi ka daw niya makontak. Ano nangyari sa cellphone mo, ate? Tanong ni Patty. Lobat kaya tinago ko na lang sa aparador. Wala nang silbi yung cellphone na yun dahil mabilis nang malobat. Pagsisinungaling ko na lang dahil wala akong oras makipag-usap kay Gavin. Pero ang totoo ay bumili ako ng bagong cellphone pero mumurahin lang. Nag-iba ako ng number at hindi ko na ipinapaalam kina Mama at Patty. Tulala ako sa kawalan habang pinoproseso ng isip ko ang mga sinabi sa akin ni Mama. Pero wala pa naman ako nararamdaman sa kanya. Wala nga ba? Hindi ako sigurado sa ngayon dahil wala pa naman nangyayaring kakaiba sa amin dalawa. Pero kung meron man, ay dapat nagpakita na ng motibo sa akin si Dale.
Nawala ang pag-iisip ko nang bumukas ang pintuan sa kwarto. Tulog na si Mama dahil kailangan niya na magpahinga. Si Party naman ay umuwi saglit ng bahay para makapagpalit ng damit. Are you ready to glide in Cebu? Bungad na tanong sa akin ng taong dumating. Ha? Bakit tayo pupunta doon at anong gagawin natin doon? Mahina akong tanong. I've texted you many times lately. Have you didn't receive a text from me? Nasapok ang aking noo dahil naka-off ang cellphone ko, kaya hindi ko malaman na nag-text pala ito. I'm sorry, naka-off kasi ang cellphone ko. Mahina akong tugon. Sumingal ito. Let's go. Kailangan na natin habulin ng flight. Bakit kailangan mo pa ako isama sa pupuntahan mo? Because this is your job. Napaawang ang labi ko sa narinig ko. Ito na ba yung trabaho ko? Takang tanong ko. Yeah, so let's go. Mahirap nang pinag-aantay si Dale. Naon na ito lumabas ng silid at sumunod na lang ako sa kanya. So, siya pala ang pupuntahan namin sa Cebu? Dapat sinama na lang pala niya ako kagabi. Kailangan din naman pala ako ng deal na yun. Nasa kasagsagan kami ng biyahe papuntang Paliparan at sumakay kami ng eroplano papuntang Cebu. Muntik na kaming mahuli sa biyahe dahil namili pa itong si Morris na mga damit na gagamitin ko doon sa Cebu.